Yusuke Urameshi is a boy who used to be dead. Thanks to his own selfless acts and the love of his friends, he's been given a second chance. Now returned to the living world, Yusuke possesses strange new powers and is appointed spirit detective of the earth. His job? Tracking down supernatural creatures who have gone astray. Koenma has spoken. Yusuke's first case begins today. All right, Doki. That's enough. Yes, our time runs short. All guards report to the palace perimeter. Seal the doors. They've taken all 3 of them. Yusuke? Yusuke, wake up. Please, Yusuke, don't leave me! What's the deal? You're back. Thank goodness. Yes, Mother, I'm alive just like yesterday. Don't normal people sleep at 6? But I had a dream you asked to go away again because of me. She's done this every morning since I came back to life. Well, I guess it beats being passed out on the floor. Wow! Ang ganda! Swerte ito dahil may nakaikot na gintong dragon. Pinasadya ko talaga yan. Walang katulad yan. Kung buhay si Eugene, siguradong kukunin niya to sa'yo, di ba? Oo nga. Pag nakita niya ito, baka kanina pa niya kinuha ito. Tama ka. Mukhang maganda ang pinag-usapan nyo. Sali naman ako. Miss nyo na ako, ano? Multo! Ay, tulok. Akala nila multo pa rin ako. Hindi maiiwasan yon. Ha? Hindi kasi nila alam na muli ka nang nabuhay. Natakot sila. Jenny. Bakit mo ako tinititigan ng ganyan? Ha? Wala naman. Bilisan mo na nga! Nahuli ka na sa klase mo! Oh. Eto na nga, papasok na nga. Rose, nakikita ko. Eugene ba yan? Oo, yan! Nangyari yun? Nagtakbuhan sila, ayaw talaga nila sa akin. Huwag ka na magtaka, hindi na bago yan. Hindi na lang sana ako bumalik. Oh, Alfred! Naintindihan ko ang naramdaman mo, Eugene. Ibabalik na uli kita sa pinanggalingan mo! Mukhang wala dito ang swerte mo eh! Alfred, hindi mo ba siya pasasalamatan sa pagkakaligtas kay Chichi? Hindi muna! Kailangan magtuos muna kami! Katulad pa rin siya ng dati. Ano ba yan? Tatayo na lamang ba kayo sa gitna ng kalye? Magsipasok na kayo lahat! Si Sir, nasawa na ako sa ganyan. Hindi na muna ako papasok. Para ka naman bata, para yan lang eh. Hindi ka naman nagbago ng asal eh! Tayo na! Oo! Mauna na kayo! Para siyang ipis. Hindi ko papayagang makabalik ka sa eskwelaang ito. Darating ang araw na mapapatalsikin kita. Teka muna, Bonner! Wala pa si Eugene ah! Uy, Monty, nandun sa banyo! Huwag nyo na hanapin yun! Hindi na naman papasok yun! Huwag ka naman eh! Hindi na lang ako papasok. Huh? Bakit mo ako tinawag? Gabi na! Gusto ko kitang pasayahin, Eugene. Kaya may dala akong pasalubong mula kay Jericho para sa iyo. Charan! Ito ang mahiwagang salamin na nagbubunyag ng lahat. Sa pamamagitan nito, makikita mo ang nasa likod ng padero anumang nakatago. Para sa kalaban mo yan! Masakit yun ah! Hindi ko pa naman sinasabing tinanggap ko na ang trabahong ibinigay niyo sa akin ah! Okay lang sa akin iyon. Hihilingin ko na lang kay Jericho na ibalik ka na sa kabilang daigdig. Sobra ka naman, Charlene. Ikaw kasi! Oo nga pala, sa
gamit ng kagamitang ito, nauubos ang kapangyarihan nito kaya't kailangan pag-ingatan ng mabuti. Naintindihan mo ba? Ano? Wala! Nawawala! Ano bang problema? Nawawala ang ballpen ko. Nasa akin lang yung kanina bago tayo mag-PE, di ba? Huh? Pati ang relos ko nawawala. Talaga, pati ang singsing ko. Ang sarap matulog. Ba't kayo nakatingin sa akin, ha? Ha? Iniisip niya si Eugene na kumuha ng gamit niya, no? Siya lang ang hindi pumasok sa klase natin kanina. Yun ang magandang katibayan. Ano nangyayari? Anong kaguluhan ba ito? Sabi ko na sa inyo, hindi ko ginawa yon. Huwag ka magsinungaling! Oh, my! Mr. Sales, may katibayan ka ba na siya ang may gawa nun? Siya na nga. Dahil nung wala siya, walang nakawang nangyayari dito sa eskwelahan ito. At ngayong nagbalik siya, nag-umpisa ang lahat ng ito. At balita ko, umiyak ang mami mo sa harap ng principal. Makabalik ka lang sa eskwelahan ito. Hindi ka ba nahihiya sa mami mo? Huwag niyong idadamay ang mami ko dito. Sige, ituloy mo at tanggal ka sa eskwelahan ito. Walang kinalaman ng mami ko sa usapang ito! Eugene! Jericho! Makinig ka! Tinangay ng mga magnanakaw ang tatlong pinakamahalagang kayamanan ng kabilang daigdig at narito sila ngayon sa inyong daigdig! Hindi mo ba nakikita may problema ako dito? Huwag kang mag-alala, wala silang nakikita o naririnig! Wala pa akong panahon para dyan, Jericho! Ano ka ba? Mas mahalaga ang kasong ito! Kapag ginamit nila ang kayamanan sa kasamaan, malalagay sa peligro ang inyong mundo! Kaya't kinakailangan mong kumilos kagad at gumawa ng paraan ngayon din! Pero kailangan patunayan ko muna na hindi ako ang kumuha ng mga gamit ng mga kaklase ko! Siya ang kumuha! Tignan mo ang bulsa niya sa pamamagitan ng salamin na ibinigay sa iyo ni Charlene! Ha? Oo nga! Kunin mo na, dali! Anong ginagawa mo? An explanation, Mr. Iwamoto? Well, come on, isn't it obvious? This man ang naglagay ng mga kagamitan dito sa bulsa ko. Darating ang araw na mapapatunayan ko rin ang mga ginagawa mo, Eugene. Mr. Sales, sandali. Dapat natin mapag-usapan to, Mr. Sales. Ipapahamak pa ako ng guro namin! Ngayon, malaya ka na! Magtrabaho ka na! Hindi pa. Kailangan gumanti muna ako sa ginawa niya sa akin, Jericho. Hindi tama ang gumanti pa ngayong alam mo nang hindi ikaw kumuha ng mga gamit ng kaklase mo! Hindi pa ako kontento doon! Sige na nga, may alam akong paraan. At ano naman ang paraan na yon, Jericho? May magagawa ka, Eugene. Kailangang ipunin mo ang lahat ng iyong lakas sa iyong daliri. Isa-isip ang mga lahat ng iyon. Umiinit ang daliri ko. Ngayon, asintahin mo, isipin mo ng mabuti. Tapos, kalapitin mo ang iyong hintuturo. Seryoso ka ba? Para sa'yo, Mr. Sales! Mr. Sales, okay ka ba? Ano nangyari sa'yo? Ang galing! Yan ang Reagan. Reagan? Alam mo, ang tao ay may lakas sa katawan. Iniipon mo ito sa iyong daliri at pinakakawalan mo. Mas malakas ito kaysa sa suntok. Pero mag-ingat ka sa paggamit ito. Sa ngayon, 1 pesos lang sa isang araw mo pwedeng gamitin ito. Kaya't gagamitin mo lang ito kung kinakailangan. Ang espada ng kadiliman, ginagawa nitong halimawan bawat mahiwa dito. Ang salamin ng kapangyarihan, nagbibigay ng lakas pag bilog ang buwan. At ang bola ng mga espiritu, ang humihigop ng kaluluwa ng mga tao, lalo na ng mga bata. Itong tatlong ito ang pinakamahalagang kayamanan ng kabilang daigdig. Kapag napasa kamay ito ng tao o halimaw, may masamang mangyayari. Alin man dito ang gamitin mo sa anumang paraan ay magdudulot ng kapamakan sa mga tao. Dahil malakas ang kapangyarihan ng mga ito at ikaw lang ang may kakayang makapagbalik dito. Oo, gagawin ko. Ngayong nakabalik na ako,
Dapat lang na gumawa na ako ng kabutihan para sa lahat. Aasahan ko yan, Eugene. All these rich kids. All shopping. How does Koenma expect me to find them in this mess? Hirap to! Ayoko na. Imposible ko silang mahanap. Masamang pakiramdam ko. Matay, hindi matay. Dali na natin siya sa tatayan. Baka mapano pa yan. Kawawa naman. Humihigop ng kaluluwa ng mga tao, lalo na ng mga bata. Mukhang madali ko na sila makikita. Sino kayang kumuha sa kaluluwa ng bata? Ha? May sungay! Ha? Ayun ang bola ng mga espiritu. Siya na nga. Sandali lang. May pera ka ba dyan? Wala akong pera para sa inyong lahat. Sungit mo naman, bata. Padaan, kung hindi magkakagulo tayo, tabi! Nawala. Jericho, ito ang impormasyon ng tatlong magnanakaw. Sige, simulan mo na. Opo. Wala pang record ito si Denise. Mahirap hanapin dahil paiba-iba siya ng kaanyuan. Pati itong si Vincent ay wala pa ring record. Wala tayong ideya kung sino siya. Gagawin niya lahat masunod lamang ang gusto niya. Ito si Jerry. Meron siyang 12 kaso. Siya ay halimaw na kumakain ng mga kaluluwa at may malakas na katawan. Marami na siyang ginawang kasamaan. Tama ako. Sila na nga, wala nang iba. Nasisiraan ka na ba? Ikaw pala, Charlene. Ang tatlo ay may malakas na kapangyarihan. At sa taglay na kapangyarihan ngayon ni Eugene, wala siyang kalaban-laban sa kanila. Gusto mo bang mapahamak si Eugene? Gusto ko sanang hawakan ni Eugene ang maliliit na kaso para unti-unting lumakas ang kapangyarihan niya. Pero dahil sa kaso ito, wala na tayong panahon pa. Kahit walang panahon, kailangan pa rin niyang magsanay kahit na sandali lang. Anong mangyayari sa isang linggong pagsasanay? Isang linggo? Isang linggo nilang dapat malutas ang kaso. Bakit naman? Matapos ang isang linggo, babalik na ang aking ama, Charlene. Si Haring Yama! The one thing he always tells me is to protect the king's vault, but I didn't think someone would actually break in. Will we be scolded really badly, do you think? I'm afraid ours will be a minor issue. If Dad gets angry, the whole world will suffer. Can't you just explain it? You know how my dad can get. Everything's fire and brimstone with him. He might sink an entire continent to get those 3 artifacts back. That's why I had to send Yusuke out without the proper training, and that's why he only has a week to return those artifacts. He's got to for the sake of his planet. Yusuke must defeat those criminals, even at the cost of his own life. I understand, Koenma. I'll go back to the living world and help him as much as I can.
He's our one hope. Don't forget. Great. This stupid rain's gonna wash away his tracks. Ginagawang halimaw ng espadang ito ang lahat na mahiwa nitong tao. Ano kaya kung gumawa ko na 1,000 halimaw? Halimaw na kumakain ng tao. Ano kaya sa tingin mo, Jerry? At pag kinain sila ng mga halimaw, akin na ang kaluluwa nila. Ilalagay ko sa bolang ito. Kailangan lamang nating hintayin ang kabilugan ng buwan para maggamit ng salamin ng kapangyarihan ni Denise. Pasensya na kayo, pero hindi ako maaaring sumama sa inyo. Ano? Anong ibig mo sabihin? Huwag mo sabihin iiwan mo na kami. Ganun ba, Denise? Ganun na nga. Isa kang duwag sa pagtatago mo sa mga tao. Di yata't napabilang ka na rin sa kanila. Ganun ba, Denise? Kung ganun, wala kang karapatan sa mga kayamanan. Ibigay mo na sa amin ang salamin. Hindi pwede. Dahil kakailanganin ko ang salamin. Babawiin ko yan sa ayon sa gusto mo! Teka! Sandali! Pwede ba makisilong dito sa lugar nyo? Ibigay nyo na sa akin ang mga kayamanan at pagkatapos, tsaka na lang kayo mag-away. Ayos ba, mga kaibigan? Paano mo kami nakilala? At ang mga kayamanan? Sino ka ba? Alam kong itatanong mo yan. Huwag kayong magulat. Ako ang detective ng kabilang daigdig. Detective daw? Ang tagahabol mula sa kabilang daigdig. Wala naman ako nararamdamang kapangyarihang nagmumula sa kanya. Mahina ang isang ito. Teka, sandali! Pasensya ka na, hindi ako pwedeng hulihin ngayon eh. Sa muli na lang natin pagkikita. Pero Denise, hindi pa tayo tapos mag-usap! Bumalik kayo! Malayo nilakbay ko para hanapin kayo. Huwag kayong umalis! Huwag ka malungkot. Mas magaling ako kaysa sa kanila. Kung gusto mo mabawi ang kayamanan, kunin mo to kung kaya mo. Huh, matapang ka. Baka umiyak ka pagkatapos. Maghintay-hintay ka lang at kakain lang ako. Ang bola! Ayos tong bola ng mga spirito. Hinihigop nito ang kaluluwa ng tao. Pag hindi mo ito nabawi, malaking kapamakan, hindi ba? Hindi mo lang alam ang mangyayari kung gamitin ko to. Marami akong makakain kaluluwa at maaaring makasama ka na rin sa mga makakain ko. Yan ba ang kaluluwa ng bata kanina? Magaling ka. Ikaw! Ilabas mo yan! Akala akong malakas ka. Sa wakas, makakabalik na rin ang kaluluwa ng bata sa katawan niya. Dalawa na lang. Oh! Sa tulad mo, mahusay ka. Huwag mong tiisin na sakit. Malakas yung binigay ko ah. Hindi ka dapat nakatayo. Si Jerry ay isang malupit na halimaw na kumakain ng kaluluwa ng mga tao. Kinukuha niya ang kaluluwa ng mga ito para siya ay lumakas. Ha? Nagbibiro lang ako. Paano ko ba lalabanan ang halimaw na ito, Jericho? Mabilis ka bang tumakbo? Ha? Tama, gagamitin ko ang ray gun. Wala, hindi lumiliwanag. Isang beses sa isang araw. Nagamit ko na nga pala ang ray gun kanina kay Mr. Sales. Alam mo ba kung ano masarap na panghalo sa mga kaluluwa?
Sakit ng katawan at takot. Delikadong lagay ko. Yusuke Urameshi used to be dead. Thanks to his own selfless acts and the love of his friends, he's been given a second chance. Returning to life with special powers, Yusuke becomes a spirit detective and must track down 3 supernatural criminals who have each stolen a powerful artifact. His first target, Goki, who can transform into a Kyukonki, a powerful soul-eating creature. Can Yusuke survive this fight? Masyado siya malakas. Kailangan umisip ako ng paraan. Pinakawalan mo ang aking pagkain. Magbabayad ka ngayon. Mabutit nakailag ako. Nakalimutan ko mahina nga pala mga tao. Napalakas yata ang tira ko ah. Pero mas gusto ko may hina. Dahil sa ginawa mo, lagot ka ngayon. Hindi ako makagalaw. May tao ba dyan? Ah, delikado! May tao yata! Sumama na kayo sa amin! Dali! May mga tao yata doon! May dumarating ng mga tao. Dali! Dali! May tao doon! Bilisan niyo! Boses yun eh. Kung nadala ka na, huwag ka na lalapit pa sa amin. Alalahanin mo na lang ang buhay mo. Intindihin mo mabuti ang sinabi ko sa'yo. Malapit na kami! Nasaan na ba ako? Ano? Nasa bahay na pala ako. Eugene, gising ka na pala. Opo? Ay, aray. Bakit niyo naman po ginawa yon? Nakipag-away ka na naman. Tignan mo ang damit at ang mukha mo. Huwag na po kayong umiyak, Mami. Kung alam niyo lang po sana kung bakit ko ginawa yon. Magaling ka na ba? Hi! Sabi ko na nga ba eh. Siya ang nagdala sa'yo dito. Pasalamatan mo siya dahil tinulungan ka niya. Ikaw? Nakikita ka ba niya? Oo, sabi ni Jericho, mas madali raw ako maging assistant na ganito kesa hindi nakikita. Ganun ba? Eugene, mamaya mo na siya ipakilala sa akin ng mabuti, ha? Paano ko papaliwanag to? Pero paano mo naman nalaman kung nasaan naman kami? Madali lang. Ginamit ko itong kompas para hanapin ka. Ang kompas ang nagsasaad ng lugar ng halimaw at kung gaano kalayo ito kung paparating na ang halimaw sa may suot ng kompas. Sa totoo lang, napakalakas ang halimaw na nakalabang ko. Hindi ko nga inaasahan na ganun pala siyang kalakas. Higit na mas malakas pa ang dalawang natitira. Kailangan mahuli mo sila sa loob ng 1 linggo. Pero Charlene, mukhang imposible pa. baka hindi ko makaya. Eugene! Hindi ka dapat matakot! Ikaw lang ang pag-asa namin! Lakasan mo ang loob mo! Kapag wala dito ang mga kayamanan sa pagbabalik ni Haring Yama, ang mundo ay... At ang posisyon ko, paano na? At ang pinakahuling balita, nakakagulat na pangyayari mula sa isang eksklusibong paaralan. Eksklusibong paaralan? Ano kaya yun? 4 na mag-aaral mula sa isang lugar ang nasa koma ngayon dahil sa hindi pa alam na dahilan. Sila'y dinala na sa ospital. Sa kasalukuyan, iniimbestigahan na ng mga pulis ang naturang kaso. Samantala, naaalarma naman ang mga magulang ng mag-aaral. Kinain ang mga kaluluwa nila.
Talagang hindi siya titigil hanggat nasa kanya ang bola ng espiritu. Patuloy niyang gagawin ito. Ang mga kaluluwang kinain ko, nagpapaikot-ikot sila sa tiyang ko. Charlene, hanggang kailan ang itatagal ng mga kaluluwa na yan sa tiyan niya? Pinakamatagal na isang araw. Sige. Anong binabalak mo? Hindi ka ba Kailangan talunin ko siya! sa kalagayan mong yan? Maaaring hindi ko naintindihan lahat. Pero hindi ba mas masakit na mawala ang kaluluwa kaysa sa katawan lang? Hindi ka man lang magiging multo. Kawawa naman sila. Eugene! Maaari kong gamitin ng ray gun ngayon. Hindi ako patatalo katulad kahapon. Ang singsing na ito ang pangatlong gamit ng isang detective. Pinalalakas ang espiritual na kapangyarihan na maraming beses. Ibibigay ko sana ito kapag naayos na ang espiritual na lakas mo. Higit na lalakas ang ray gun dahil dito. Pero pagkatapos gamitin, manghihina ka na. Ha? Yan ang tandaan mo, Eugene. Naintindihan ko. Yusuke, I made tea for you and your friend. Hello, Yusuke? You dropped your bobo. You're a sweet girl. You'll be even sweeter in my stomach. I'm starting a little collection. Goki! Huh? I came all this way to see you. Idiot! Didn't you listen? Hindi na sinabi ko sa'yo kahapon ah. Pasensya ka na lang, pero makulit talaga ako eh. Dalawang beses mo nang inabala ang pagkain ko. Una, ibibigay ko ang pinakamalakas na suntok ko. Bilang isang detective, kulang ka sa pagsusuri. Ang katawan ko ay sintikas ng bakal. Walang makakasira dito. Alam ko na. Gagamitin ko ang punong ito. Baliwala yan! Wala nga ibang paraan. Kailangan gamitin ko na ang ray gun. Pero kahit gamitin mo ang singsing, maaaring hindi ito tumalab sa kanya. Ang katawan niya ay sintigas ng bakal, kaya dapat maging maingat ka. Kailangan sa mata ko siya tamahan. Pero kung isang tira lang, isang mata lang yun. Teka, kung malapit, tamahan kaya? You give me a bigger appetite. There's something about those screams of pain. Sino ka ba? Umalis ka na! Dali! Takbo na! Parehas ko kayong lalamunin. Ikaw masyado kang pakialamero. Tapos ka na ngayon! Ito ang hinihintay ko. Ang ibukas mo ng malaki ang bibig mo. Sintigas nga ng bakal ang katawan mo, pero ang loob ng bibig mo, hindi. Paalam sa'yo, Jerry! Eugene! Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ligtas silang lahat. Oo. Iha? Iha? Oh, natauhan na siya. Ano pangalan mo? Mama!
ko ng ganitong lakas para sa isang kayamanan lang. Hindi ko alam kung paano pa sa dalawang natitira.